Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin ang mga unang pasabog ng January 2024. Una sa lahat, I'm wishing everyone a happy new year. Wala naman tayong gusto, but of course, good health, great success, more blessing. Wala namang mas importante pa guys kung hindi yung maging healthy ang pamilya. Nakakakain tayo more than 3 times a day, which is common sa Filipino culture. And happy life lang. Diba? Happy life lang. Anyway, so today, pag-uusapan nga natin, guys, ang ilan sa mga pinag-uusapan ngayong araw na to. Number 1 na po dyan, ang pagti-take down di umano ng account ni Sas Rogando Sasot. So, ayon nga dito sa post ni The Daily Tribune, ayon sa kanya, nag-post si KLC. So, every time na naririnig niyo yung pangalang KLC, I am referring to none other than Crisette Loretta Chu. Ayon nga sa kanya, at least nung time ng Yellows, ang inaatake mo suspension. Ang inaatake mo suspension lang. Kahit pa back to back 3 months. Pero Sas just got her entire account deleted. No? Deleted. Nearly 1 million followers na actually yung account ni Sas. For the Motherland account and mismo ang kanyang Facebook. No? Napakarami niyang followers. Ito po ba ay paraan ng pagpapatahimik sa mga kritiko ng administrasyon, ng mga politiko na ngayon nakaupo? Alam mo nyo, ito yung kakaiba guys, no? Sa mga previous administration natin. Ang social media hindi masyadong nagagamit ng mga Pilipino back in the days. No? Sabihin na lang natin, magsimula na lang tayo sa panahon ni PRRD, ni Pinoy, and so on and so forth. Ang tao, very less po ang, sabihin na lang natin, ang interest when it comes to politics. Hindi pa masyadong namumulat ang mga tao when it comes to content creation. So, syempre, nag-umpisa yun sa mga entertainment and all. And there are people who are, sabihin na lang natin, nabobore sila sa paulit-ulit na, halimbawa, sabihin na lang natin, yung mga entertainment na ng ibang mga vloggers na, okay, for a time, nakakatuwa. And there are days, syempre, na it gets boring na rin kasi paulit-ulit na natin napapanood, then nagkakaroon ng mga issue. Marami pong mga Pilipino, honestly, ang ayaw ng toxicity. Yeah, one thing that I notice about Filipinos. And dito nga, no, today, naging maingay nga yung pagkakadelete ng account ni Sas Rogano. Sabi nga dito sa caption ni Daily Tribune, thus in the personal account, Facebook account of Sas Rogano Sasot and her page for the Motherland have been taken down. Sas just got her entire account deleted. No, social media personality Crisette Loretta Chu announced on of social media. So basically, hindi lang po pala ang kanyang Facebook account ang na-delete, but of course the Motherland, no, for the Motherland. Matagal na po hindi nakakapag-post itong si Misa sa pagkakaalam ko sa kanyang Facebook page. Dala nga ng laging nagiging sabihin na lang natin target ng mass reporting. So, she continued posting, going online using her Facebook account. At hindi lang po yun, she also uses other social media accounts. Now, the question is, her being a critic to the administration, to the HOR, to the Senate, at kung saan-saan pa, bakit instead na ganyan ang ginawa nila, bakit hindi na lang sila magbigay ng clarificatory statement? Linawin nila, sagutin nila. Ngayon, mas lalo gaya nga na sinabi ulit ni Ma'am Joey, no? The more na hindi sinasagot ang tanong ng taong bayan, the more nagkakaroon ng malaking speculation na totoo yung sinasabi. 'Di ba? Oh, sabi nga rito, kung titingnan natin isang post, galing din, of course, kay Sir Mark Lopez. Ayon nga sa kanya, censorship is a child of fear and the father of ignorance and the weapon of tyrants. Okay? Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit.
Diba? Kung maaalala nyo nga guys, no? Back in the days, let's talk about the senior. Si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Senior. Noong panahon niya, kilalang kilala ang administrasyon niya. Or kung meron man maaalala about sa administration ni Apo Lakay, isa na dyan yung pagpapasilence ng mga media personality. In one of the articles of Not So Trusted, Not So Trusted Rappler, so ayon nga dito sa isang article na pinost nila back in September 19, 2020, Fast Facts, How Marcos Silence and Controlled the Media During Martial Law. But this is during martial law. Are we in martial law? Hindi naman, diba? So ayon nga dito, Marcos controlled people's access and the kind of information they got and made sure he has the final say on this so-called truth. When the late ousted, kailangan talaga na lang sabihin. When the late ousted dictator Ferdinand Marcos imposed martial law on September 21, 1972 via proclamation 1081, the first casualty was the country's fresh, free, free press and mass media. Yun, free press. A free press is a key feature of a functioning democracy where media serves as a government watchdog and a source of information for citizens. Marcos knew the pivotal role of the media and made sure to remove all their powers and privileges the moment he declared martial law. Marcos controlled people's access and the kind of information they got. He also stifled public criticisms and ensured he had the final say on what he claimed was the truth. Ito guys, no, noong panahon ng martial law, ako personally hindi pa naman ako pinanganak diyan. So, maraming kwento ang umiikot tungkol sa panahon ng administrasyon ni Apo Lakay. If you can remember, marami po ang nag-o-oppose. Lalong-lalo na ang mga martial law victims patungkol dito, no, sa pagtakbo pa lang ni PBBM. Pangalawa, yung pagkapanalo niya. Maraming dismayado, maraming galit. Maniwala kayo sa hindi. May mga patong-patong akong isasampa, no? Patungkol dito. Okay? Tinawag akong fake news peddler at ng kung ano-ano. So, hindi natin yung papalagpasin. Okay? Tayo, nag-ano lang tayo. We're just making commentary, we're making videos in a way na parang ganito lang yan guys kasimple eh. Yung mga videos na kine-create natin. Okay? It's just that I have a camera here and I have a mic wherein nag-create ako ng commentary videos. It is as good as para lang ako nagko-comment sa comment section na kahit anong social media, mapa-YT man yan o mapa-Facebook man yan. Ang naging difference lang, navi-video ko yung comment ko, kayo nasusulat nyo. Pareho lang yung commentary. Okay? So tayo, ever since, nagbibigay lang tayo ng opinion. Gaya ng maraming Pilipino na nagbibigay ng mga opinion nila. So, pagtatama sa mga information kung meron man. Sabi nga nila kung para sa iyo mali yung impormasyon, din ibigay mo ang tamang impormasyon. Yun naman ang ginagawa din natin. As much as possible. 'Di ba? All the time. Kung kaya nating ibigay, no, maliban sa mga opinion natin, magbigay na rin tayo ng tamang impormasyon. So, sa nangyayari ngayon, wala namang martial law. Pero may mga pagti-take down ng mga social media accounts, ng mga kritiko, ng mga politiko. I'm not only pointing to the first family. Even Rafi Tulfo himself. Tingnan nyo nga, very latest nga, ano yung ginawa nila sa Daily Tribune. Diba? Ako para sa akin, I mean, kung i-recall lang natin yung mga nangyari back in 2023, yung mga final days ng 2023. Ultimo yung sinasabi ng Daily Tribune. Instead na, alam mo yon, magpaliwanag sila ng maayos, ano ba yung agreement, ano ba yung affected part ng agreement dahil nga sa pinagagawa ng SEC doon sa company na hindi naman connected pero may kontrata si Idol.
Yun ang dapat nilang dinidiscuss, yun ang dapat nilang nililinaw. At ngayon, kung affected man dyan, o halimbawa, madadrag dyan, si Idol, imbes na sabihin dyan ni Attorney Garrett na patuloy nilang what do you call that? I-acknowledge or well, dapat lang naman talaga na respetuhin nila yung kontrata because there's a contract. When there is a contract, there's an obligation to be fulfilled, di ba? Ngayon, kung mapapasama ang imahe dyan ni Idol, dapat nag-iisip-isip na rin sila ng mainam. 'Di ba? Minsan, you have, hindi naman pwedeng halimbawa sabihin nila, oh, may ganito akong issue, may ganitong issue yung company. I have to step back. Isa akong politiko. 'Di ba? Dapat protektahan ko yung sarili ko. Na hindi ako madamay sa mga ganitong klaseng sabihin na lang natin controversy. Pwede naman nilang i-terminate yung contract. 'Di ba? Oh. Ang tanong dyan, napag-aralan bang mabuti kung ano yung pinapasok nilang company? Na eventually, magkakaroon pa pala ng bulilyasong ganyan. 'Di ba? Ito yung mga politiko natin na kung ayaw mong makriticize, gagawa sila ng mga paraan para mapatahimik ka. Either i-take down ng mga account mo, sampahan ka ng mga kaso, harassing ka bilang isang kritiko, at marami pang iba. 'Di ba? Oh. Imagine niyo guys na we're talking about 1972 here. Ayun nga rito, shutdown, takeover, private media. Nagkaroon po ng reputasyon ang mga Marcoses nung panahon ng kanilang ama na si Apo Lakay. Ako, I have nothing against Apo Lakay. Hindi ko naranasan ang kanyang administrasyon, pero marami ako narinig na maganda na ginawa niya. Kaya sabi ko, I want to support a Marcos because I want to experience yung sinasabi ng mga loyalistang matatanda. Na marami siyang ginawa para sa mga mahihirap. Maraming mga tao ang umangat ng buhay dahil sa kanya. Obviously, nung panahon ni Apo Lakay, maraming oligarkiya ang umangat din ng buhay, which is nangyayari ngayon. Pero kanino ba nag-umpisa ang PPP? Hindi ba kay Cory Aquino? Nung panahon naman kasi ni Apo Lakay, di umano. Ayon sa mga kwento-kwento na mga una, kailangan guys kasi pakikinggan mo yung dalawang panig eh. Number 1, pakinggan mo yung mga loyalista. Number 2, pakinggan mo ang kritiko. Kung gusto mo maintindihan, no, yung totoong storya, yung totoong kwento based dun sa kanilang mga experience, you have to hear two different side of the story. Sabi nga nila, there is no monopoly of information. Then doon mo pag connect-connectahin, titingnan mo kung sino yung mas merong matimbang na sinasabi. Na up until this very day, may nakikita kang ganun. Ngayon, kung babalikan natin yung sinasabi ng mga kritiko ng mga Marcoses back in the days ni Apo Lakay, totoo nga ba na diktador tong si Apo Lakay? Kung makikita nyo nga, never naman nagsalita, never naman nag-comment, never naman nagpakita ng kagaspangan ng ugali itong si PBBM. Pero bakit may nangyayaring pagdidelete ng mga social media accounts ng kritiko ng First Family? Meron pa mga issue dyan na may mga pagpaplano ng pagpapataob, no? Sa mga kritiko ng First Family. 'Di ba? Tingnan natin to, letter of instruction number 1, the Press Secretary of the Office of the President, in view of the present national emergency which has been brought about by the activities of those who are actively engaged in criminal conspiracy to seize political and state power in the Philippines and to take over the government by force and violence, the extent of which has now assumed the proportion of an actual war against our people and the legislative government and the pursuant of proclamation. So, dito pa lang, 'di ba? And pursuant to proclamation number 1081 dated September 21, 1972, in many capacity as an
In my capacity as Commander-in-Chief of all the armed forces of the Philippines, and in order to prevent the use of to prevent in order to prevent the use of privately owned newspapers, magazines, radio, television facilities, and all other media communications for propaganda purposes against the government is duly constituted authorities, or for any purpose that tends to undermine the faith and confidence of the people in the government and aggravate the present national emergencies, you are hereby ordered forthwith to take over and control or cause the takeover and control of such newspapers, magazines, radios, television facilities, yada yada yada, other media of communication, whether they are for the duration of the present national emergency or until otherwise ordered by me or by my duly designated representative. In carrying out the foregoing order, you are hereby also directed to see to it that reasonable means are employed by you and your men, and that that injury to person and property must be carefully avoided. Done. Done in the city of Manila, this 22nd of the September, in the year of the Lord, 1972. Imagine nyo, diba? ABC facilities included radios DZMT, DZTM, and DZWS, sister radio station, Davao City, Cebu City, Lawag City, and Dagupan. Marcos linked the networks to a conspiracy with the Communist Party. He said the owners and officers of the ABS-CBN and ABC are engaged in subversive activities against the government and are participant in this conspiracy of the overthrowing of the government. Marcos' order said that networks have actively engaged in or allowed the use of facilities and manpower in the broadcast and disseminating of subversive materials, as well as slated, overly exaggerated news stories and commentaries, false, foul and scurrilous statements and utterance. Alam mo, ito, speaking of this, no, ano ginagawa nila sa SMNI? They wanted to take down SMNI as well, which is nakakatawa. Kasi nung panahon ni Apo Lakay pala, kaya niya gustong ipasarado ang ABS-CBN and ABC is because it was engaging sa subversive activities against the government. Sabay ang SMNI, no, ine-expose nila, no, nilalabas nila ang mga underground na gawain ng mga members ng legislative, no, ng Congress na may koneksyon di umano sa CPP, NPA, NDF. Nung panahon niya, no, nung panahon ni Apo Lakay, may mga network na connected daw, 'di ba? Sa CPP. Kaya nila pinapa-take down. Ngayon naman, may network na lumalaban sa CPP at nilalabas ang kanilang mga pinagagawa. Gusto naman nilang ipa-take down. Oh, gusto nilang palakasin ng CPP. Diba? How ironic. The dictator also said that these networks had been used as indispensable instrument in the assassination attempt against the president, no? By maligning him. Okay, against the President of the Republic of the Philippines by maligning him. Here's the problem here. Diba? Itong part na to. Pag merong mga issue, karapatan, no, ng mga tao na malaman ko anong totoo. Ano ba yung kasabihan nila? Kung walang usok, walang apoy. Diba? Almost 10,000 people lost their jobs according to Filipino author San Juan Jr., citing reports from the International Press Institute and Press Foundation of Asia. It was the first time ABS-CBN was shut down. Almost 48 years later, it would again encounter a similar fate under President Rodrigo Duterte after the... Okay, so iba naman to. Alar, iba naman to. Failed to secure a franchise renewal. Okay? So the arrest of journalists, media owners, blanket censorship regulation. Ito ngayon yung nangyayari sa atin, guys. No, ito yung nangyayari sa atin. Dati, guys, kailangan mong magkaroon siguro ng connection. Wala pang panahon ng vlog. Wala pang panahon ng vlog, wala pang video content na gaya ng mga ginagawa natin.
wala pa tayong mga tinatawag nating halimbawa comment section. Nung panahon ng mga itong panahon na 'to, makabili ka lang ng halimbawa ng newspaper, you're going to read it, and then you're going to make a comment about what you have read. Tapos yung comment na yon, magko-comment ka doon sa kausap mo, sa mga kasama mo sa bahay, sa trabaho and all. 'Di ba? Gano'n kahirap. Hindi gano'n gano'n kahirap mag-spread ng information. Kaya sabi ko sa inyo, comment sections are very important. Why? Because you learn something from other people. You may or may not agree with them. Pero napaka-importante na naririnig at nababasa natin o nalalaman natin yung sa loobin ng ibang tao. Pwedeng sila may mali, pwedeng sila ay may tama. 'Di ba? Kaya yung active participation ng mga tao, napaka-importante, lalong-lalo na when it comes to political contents. Because it is not only that these people cares about their future, but because they know something. Diba? Oh. On September 25, the Department of Public Information issued Department Order Number 1, which prescribed policies and guidelines for the news and media, strictly defining the kind of reporting they should do. Should we also expect this anytime soon? Mas okay pa nung panahon ni PRRD. Walang pagpatetake. I don't know. I haven't heard anything about pagpapadelete o pagpapatake down ng mga accounts ng mga kritiko niya. He welcomed critics. He entertained critics. May it be in a form na sabihin na lang natin acceptable sa mga tao o hindi. But the thing is, hindi niya kinitil ang malayang pamamahayag ng mga tao. Alam niyo naman ang Rappler. Serial critic niya ang Rappler. Diba hanggang ngayon hindi siya tinatantanan. According to San Juan, the order said there was a need for news reports of positive national value to assist the administration of martial law. So dahil Marcos ngayon ang namumuno, should we expect the same? Diba? He added that the order prohibited media from carrying any editorial opinion, commentary, comments of or asides. They are any material critical of the military or law enforcement agencies. The order also required news agency to get clearance from the agency before publishing or airing any content. This extended to all foreign dispatch and cables. Wow. Only Marcos-controlled media were allowed. Even religious publications weren't able to escape Marcos' order. Expulsion of visa rejection of foreign journalists. Diba? Ganyan katitindi ang mga nangyari ng panahon nung martial law. Pero ngayon, hindi naman martial law, gaya ng sinabi ko earlier. Is this even acceptable? Diba? At saka si SAS lang ba? Diba? Ang na-take down ang account. Pakinggan natin to sinabi rito ni Bagong Lipunan. Yung chat namin ni SAS. Ay, wait. Mag-feedback kasi, guys. Okay, kung titingnan yung mga kaloys, pinost ko lately, di ba? Ito yun, no? Bumingo ako sa hinala ko na si SAS ang isusunod after Maharlika. Ito po yung minessage ko kay SAS, di ba? Kasi nagtatanong siya, anong nangyari sa page ni Maharlika? Sabi ko, na-take down. Pati yung nag-share ng mga post ni Maharlika ay na-take down din kasi nagme-message sa akin. Okay? Yung page ni Banat Bay nawala na rin. Sinabi ko yan kay SAS, di ba? Nag-reply si SAS. Sorry, page ni Banat Bay, wala na rin. Okay. Hindi ko alam yun. Hindi ko na makikita nga kasi wala na nga yung page ni SAS eh. Kaya yung message niya is wala na rin. So, ibig sabihin nun, lahat ng mga contact ni SAS sa mga expose niya or mga puting ahas, kung sa Facebook man sila, nagko-communicate, wala na rin yun. Yeah? Ganun yung effect po kung mawala yung page mo or account. Mawala na rin yun. Pati yung mga contact mo, mawawala na rin yun, mga kaloys. Well, this part, I honestly don't agree. Pag na-take down yung page mo or yung account mo, mawawala na eh. Yung mga taong sumusuporta sa isang tao, they will definitely find ways
para sundan ka ng sundan. Bakit ko nasabi yan? Alam niyo po ba sa TikTok, back in 2021, 2022, naka-9th account po ako. Naka-9th account po ako sa TikTok dahil lagi nga pong minamass report ng mga kakamping noong panahon ng eleksyon. And yet, alam nyo, nababalikan, nakikita at alam mo, yung mga nakakahuntahan po natin sa TikTok, nakahanap ka nila eh. Babalik sila para suportahan ka, babalik sila para sundan ka eh. 'Di ba? So, yung mga tunay na taong nandyan para makipaghuntahan sa'yo, kahit ilang beses nilang i-delete ang mga accounts natin, babalik at hahanap sila ng paraan para mahanap ka. 'Di ba? So, Anyway, punta tayo dito kay ano. Wala. Dali lang ah. Oh. Punta tayo dito. Dito naman tayo kay Maharlika. Pakinggan natin si Maharlika. Hello, magandang araw Pilipinas. Ayan, nagbabalik ako, mainit-init pa at hindi ko na patatagalin. As promised, eto na, kasama ko na aking baby girl. Okay, ang aking friend na si Sas Rogando Sasot. Hello, baby girl, how are you? Ganda-ganda mo naman. Anong mga eksena? Yan bang epekto ng pagtanggal sa'yo ng kalaban ng bayan? Hello, magandang gabi po sa mga nanonood ng Maharlika Boljaquera. Kalain mo to. Ito, nandiyan na pala yung mga televiewers mo. Hello. Ayan. Ay, bati ka muna. Binabati ko lang yung mga kakatune in pa lang, no? Shout out sa inyo na hindi nyo kaalakalain na kaming dalawa in the end ang magsasama. I know. Hoy, pero in fairness, hindi naman tayo nag-away dalawa, ha? Yan Hindi kami nag-away. May mga gustong magkaaway. parang dinet lang namin dalawa. Parang dinet meron. Oo, meron talaga. Ayun, pero hindi talaga kami nag-away ni Sas. So anyway, magkaiba man. Mag-aaway. Wala naman kami ginagawa sa isa-isa. I know. Kaya nga, di ba, the end tayo pala ang magkasama. So yun na nga, Sas, di ba, anong nataramdaman mo nung una ako di ba, nag-usap tayo, para ma-share natin sa ating mga kababayan, nung nalaman mo na ang Maharlika page ay niligwak nila, ano yung unang pumasok sa isip mo? Na naman? Na naman, di ba? Oo, na naman. So parang, ako naman kasi yung Maharlika mo kasi is suking tindahan na yan eh. Ng report, totoo. Report. Actually, suki naman tayo noon, nung panahon ni Duterte. Nire-report tayo ng yellow. Aha. Actually nga, na-unpublish once yung page ko noon. Bago pa lang hindi eh. May warning lang. Ang sa'yo mayroon? Non-published? Yes. Una na-unpublished. Tapos for 3 days lang yan. Tapos parang nagsabi ng Facebook, nagkamali sila. Tapos nirepublish nila yung page. Mm-hmm. Pero ito, kakaiba to, Ma'am. Sa tingin, ikaw ha, para lang marinig ating mga kapalangga natin. So, ikaw ngayon, di ba, walang, by the way, yung page mo, walang warning na may violate ka or may in-upload kang copyrighted videos, right? Wala. Tapos pagising mo na lang isang araw bumulagta. Kaninang umaga kasi naka-receive ako ng message. Sa email ko nga siya nabasa. Kasi nga may nag-message sa akin sa isang social media. Sabi niya, naka-deactivate ka ba? Sabi ganyan. Ano deactivate? Tapos binuksan ko yung email ko. Tapos doon na meron akong email from Meta. Mm-hmm. Ang sabi is yun nga na flag daw ang aking Facebook. Sabi ko, flagged for what? So sabi ko, flagged for what? Pagbukas ko ng Facebook ko, doon na bumalaga na your account is suspended for 180 days. Ngayon, meron akong is-suspended. Meron akong 180 days to appeal. Ngayon, pag hindi nila tinanggap yung appeal, my Facebook
will be permanently disabled. So, ang pagkakaiba nito, Inang, Momshi, Vicks Vapor Rub. Ipahid sa dibdib, likod at leeg. Ginhawa sa sipon at sa... sigurado ako sa Facebook. Lahat Wala ng channel. Wala kang account. Wala akong page, wala akong personal account, wala akong messenger. Oh my Everything. God. Sa akin din, ay sa Maharlika, ganun din. Pero sa'yo, talagang personal account, wala. Lahat, everything. Like, everything everything that I can. O, di ba nakamedyo ano ko? Yung mic ko. Anyway, guys, just to give you a quick information about that. Alam niyo po, lahat po ng mga pages natin, connected po siya sa isang account. Okay? Personal account. Hindi ka makakagawa ng isang page without any personal account. Ngayon, pag ni-report, no, ang iyong personal account mismo, damay po ang page dyan. Okay? Halimbawa, kung ang page mo naman, ang ni-report, hindi po damay ang personal mong account. So, mas delikado pag ang personal account mo ang nire-report na connected doon yung page mo. Madali po yang, mati-take down po talaga yan pareho. Diba? Kasi ganito lang yan guys eh. Kumbaga sa isang puno, paano ba kakapit sa lupa ang isang puno? Diba? Dahil dun sa roots niya. So, ang roots na yon, yun ang nagre-represent yun sa personal account mo. Kaya pag tinigbas mo, pinatay mo yung roots, definitely the entire tree, kung saan nakakapit yung puno na yon, once namatay yung roots, definitely dama yung puno. So, the way siguro na nangyari dito, no, based dito na sa sinasabi ni Sas, ang unang pinuntirya ang kanyang personal account para madamay ang kanyang page. 'Di ba? Otherwise, kung halimbawa, page mo lang may problema, ang gagawin dyan, create ka lang ng bagong account para i-take over niya yung account na yun. 'Di ba? Yung Facebook page na yun. Or create ka na lang ng panibagong account altogether para lang makakreate ka ng bagong page. But anyway, is this even proper? Is this even fair? Ito ba yung way para makita? 'Di ba? We don't know kung sino exactly. First Family ba? PBBM ba? First Lady Lisa ba? O yung other critics, lalong-lalo na sa loob ng HOR, na talaga namang ginigisa ng ilang beses nito ni Sas. Imagine niyo itong dalawa, we know, they are, sabihin na lang natin, mga kritiko ng administrasyon. Pero yung mga sinasabi nila, may mali ba doon? In most cases, kailangan nga natin ng clarificatory statement coming from our politicians. Pero ano nangyayari? Ganito? 'Di ba? Actually, dapat ito lumabas sa atin. Dapat mapaisip na tayo sa mga ganitong klaseng pangyayari. Naisip nyo ba yun? Dapat napapaisip na tayo na itong dalawa nga, no, they have, sabihin na lang natin, big following. Matagal na itong dalawang to sa political, sabihin na lang natin, commentaries, reactions, vlogging, whatever you wanna call it. Pinapatahimik nila. How much more ikaw na isang tao lang na nagko-comment siguro, nagbibigay ng opinion mo patungkol sa nangyayari sa bansa. Kung ito kayang patahimikin pa, paano ka pa kaya? 'Di ba? Nung panahon ng eleksyon, galit na galit tayo dahil pinapatake down ng mga kakamping yung mga accounts natin. Meron pa silang mahabang listahan. Ito, hindi mo alam kung sino exactly ang nagiging kalaban mo rito. Supporter ba? Troll farm ba? Politiko na ba? We don't know.
We don't know exactly kung sino talaga nagiging kalaban ng mga to. Diba? Si Maharlika, we know, very consistent naman siya sa first family. Like, hindi naman first family per se, but more on kay First Lady Liza. Si Sas, more on nangyayari sa Congress. Doon siya nagiging maingay. So, we don't know exactly. Yung pag naging kritiko ka ng administrasyon, ng politiko, iti-take down ka nila. Mga Facebook account mo. Mga Facebook or social media account mo pa lang ang unahin nila. We don't know what's next. Imagine niyo yung power na meron sila at hand. Kaya dapat dito pa lang, umaalma na tayo na hindi dapat tayo pinapatahimik. Dapat dito pa lang, imbes na patahimikin tayo, ginawin nila, sagutin nila yung mga issue. Kasi yun lang naman ang gusto natin lahat eh. I-explain sa atin kung ano ba ang nangyayari, ano yung totoo. And we'll take the word for it. Diba? Anyway guys, yun lang for today. I hope may naiwan sa inyo na pwede nyong isipin. Na tama ba ang mga pagpapatake down na to? Ito ba ay way for us to think na bawal nyo kami i-criticize. Dahil meron kaming kakayanan na i-take down kayo. Uunahin namin yung mga social media accounts. We don't know what's next. Diba? Meron ba tayong dapat i-expect anytime soon na magkakaroon ng dictatorship? We don't know. Sana wag, sana wala. Diba? Gusto ko maranasan natin yung magandang Marcos experience. I don't want to experience the horror stories of the Marcos administration. At ayaw kong paniwalaan, really, na totoong mga nangyari yan. Kahit na merong mga nagpapatunay na nangyari talaga. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share nyo na rin guys. And I'll see you in the next video. Bye guys.